tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake ng drone ng militar ng Israel sa isang sasakyang sibil sa gitnang bahagi ng Gaza Strip ang nagdulot ng pagkamatay ng 3 Palestino at ikinasugat ng ilan pang mga sibilyan. Nangyari ang trahedyang ito sa mismong pasukan ng Maghazi Refugee Camp sa Deir el-Balah nitong nakalipas na Biyernes. Agad na umakit ng pansin ng mundo ang pangyayari dahil sa gitna ito ng ipinatutupad na kasunduan sa tigil putukan. Ayon sa pahayag ng Ministry ng Interior at Pambansang Seguridad ng Palestina, ang mga biktima ng nasabing pambobomba ay hindi mga mandirigma, kundi mga dedikadong opisyal ng lokal na kapulisan na nagpapanatili ng kapayapaan. Kinundena ng pamahalaan ang mapanlinlang at biglaang pag-ataking ito. Ayon sa kanila, tahasang nilabag ng puwersang Israeli ang mga makataong kasunduan sa pamamagitan ng marahas na gawaing militar. Formal na kinilala ng mga otoridad sa Gaza ang 3 nasawing opisyal ng pulisya na nagbuwis ng kanilang buhay sa naturang pagsabog. Sila ay sina Captain Mansour Sami Shatut, Captain Mohammed Khaled Nufal at First Sergeant Madi Nader Jabber. Ang pagkawala ng mga tapat na opisyal na ito ay itinuturing na isang malaking hampas sa lokal na komunidad na umaasa sa kanila para sa seguridad sa gitna ng matinding krisis. Iniulat ng ahensya ng balita ng Palestina na Wafa na isang armadong combat drone ng Israel ang mismong nag-target sa sasakyan malapit sa pasukan ng kampo ng mga bakwit. Dagdag naman sa ulat ng Anadolu Agency, nagpakawala ang drone ng hindi bababa sa 2 misil na naging sanhi ng mabilis na pagkasunog ng sasakyan. Dahil dito, walang nagawa ang mga biktima sa loob kundi ang matrap habang mabilis na kumakalat ang apoy. Ipinapakita sa mga video na kuha ng mga saksi sa Salah al-Din Street ang naglalagablab na sasakyang sibil matapos itong tamaan ng mga misil. Maririnig sa background ang matinding takot at sigaw ng mga residente habang sinusubukan ng ilan na lumapit upang tumulong. Nangbut dahil sa tindi ng pagsabog at pinsala sa sasakyan, naging imposible ang mabilis na pagsisikap na iligtas ang mga biktima na agad ding binawian ng buhay. Matapos ang trahedya, mabilis na dinala ang mga labi ng 3 pulis sa Al-Aqsa Martyrs Hospital sa Deir el-Balah para sa kaukulang pagsusuri. Doon ay sinalubong sila ng kanilang mga pamilya at kasamahan sa serbisyo na labis ang pagdadalamhati at galit. Ang ospital na ito ay nakararanas din ng kakulangan sa mga medikal na kagamitan dahil sa patuloy na blockades na nagpapahirap sa paggamot sa iba pang mga sugatan. Sa isang opisyal na pahayag na inilathala sa Telegram, binigyang diin ng Ministry ng Interior na ang karumal-dumal na krimeng ito ay nagpapakita ng patuloy na layunin ng puwersang Israeli na maghasik ng anarkiya at kaguluhan sa buong Gaza Strip. Ang pag-target sa mga sibil na pulis ay itinuturing na direktang pag-atake sa nag-iisang institusyon na nagpapanatili ng kaayusan para sa mga mamamayang nagdurusa sa digmaan. Dahil sa insidente, muling nanawagan ang pamahalaan ng Palestina sa internasyonal na komunidad at sa mga bansang nagsisilbing garantiya sa kasunduan ng tigil putukan. Hinihimok nila ang mga bansang ito na maglapat ng matinding diplomatikong presyur sa Israel upang itigil ang paulit-ulit na pag-atake sa mga puwersa ng sibil na pulisya, sa kanilang mga tauhan at sa kanilang mga limitadong pasilidad na kailangan ng publiko. Matatandaang ang kasunduan sa tigil putukan na pinagitnaan ng Estados Unidos ay opisyal na ipinatupad sa buong Gaza Strip noong Oktubre 10, 2025. Sa kabila ng kasunduang ito, patuloy pa rin ang mga ulat ng paglabag at pambobomba sa iba't ibang bahagi ng enclave. Maraming residenteng nagpapahayag ng kanilang kawalan ng tiwala dahil sa kawalan ng tunay na kapayapaan sa gitna ng patuloy na banta ng biglaang pag-atake. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Ministry ng Kalusugan sa Gaza, ang mga paglabag ng Israel sa kasunduan ay nakapatay na ng hindi bababa sa 1,031 Palestino at nakasugat ng mahigit 3,300 mula nang magsimula ang tigil putukan. Ang mga nakababahalang bilang na ito ay patuloy na tumataas araw-araw na nagpapakita na ang kasunduan ay tila isang formalidad lamang sa papel sa ngayon. Kung susumahin mula nang magsimula ang marahas na digmaan noong Oktubre 2023, mahigit 73,000 Palestino na ang napaulat na nasawi sa buong Gaza. Ang trahedyang ito ay itinuturing ng maraming bansa bilang isa sa pinakamalalang krisis sa karangalan ng tao sa modernong kasaysayan, habang patuloy na nananawagan ang mga internasyonal na hukuman para sa hustisya at pagtigil sa karahasan laban sa mga sibilyan.
Sa kabila ng patuloy na pag-atake sa field, inihayag ng grupong Hamas na nagpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang paksyong Palestino at mga rehiyonal na tagapamagitan. Layunin ng mga konsultasyong ito na makabuo ng mga malinaw na kasunduan na magtitiyak sa buong pagpapatupad ng kasunduan sa tigil putukan upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo ng mga inosenteng mamamayan sa gitna ng tunggalian. Ipinaliwanag ni Hamas spokesman Hazem Qasem na ang mga talakayang ito ay nakatuon sa kumpletong implementasyon ng kasunduan, partikular na ang mga nalalabing bahagi ng unang yugto at ang mga mekanismo para sa pagsisimula ng ikalawang yugto. Naniniwala sila na kung hindi maipatutupad ng maayos ang mga unang makataong hakbang, mas magiging komplikado ang mga susunod na negosasyon para sa pangmatagalang kapayapaan. Inaasahan din na isang delegasyon mula sa Hamas at iba pang paksyong Palestino ang bibiyahe patungong Cairo, Egypt sa mga susunod na araw. Ang pagbisitang ito ay naglalayong maghatid ng kanilang opisyal na tugon sa mga bagong diskarte at panukalang inihanda ng mga mediator. Ang Cairo ay matagal nang nagsisilbing isang mahalagang tulay sa pag-uusap sa pagitan ng mga naglalabang panig upang maabot ang resolusyon. Sinabi ni Qasem na ang mga paksyong Palestino ay nauna nang nakarating sa mga pagkakaunawaan na tinanggap naman ng mga mediator. Gayunpaman, nagpakita ang Board of Peace Envoy na si Nikolay Mladenov ng magkakaibang diskarte na kasalukuyang sumasailalim sa huling pagsusuri ng Hamas ng iba pang grupo upang matiyak na ang interes ng mga mamamayan ay hindi maisasantabi sa anumang kasunduan na lalagdaan ng mga panig. Umaasa ang pamunuan ng Hamas na ang mga pagsisikap ng mga tagapamagitan at ni Mladenov ay magbubunga ng sapat na presyur upang pilitin ng Israel na tuparin ang mga napagkasunduan. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng mga makataong probisyon sa unang yugto tulad ng pagpasok ng pagkain, gamot at gasolina na siyang magiging pundasyon bago lumipat sa mas komplikadong ikalawang yugto ng kasunduan sa kapayapaan. Tungkol naman sa sitwasyon sa aktwal na labanan, hayagang inakusahan ni Qasem ang Israel ng paggawa ng malalaki at patuloy na paglabag. Kabilang dito ang paghihigpit sa pagpasok ng mga makataong tulong at ang patuloy na pagpatay sa mga sibilyan. Ang ganitong mga aksyon ay nagpapalala lamang sa krisis sa gutom at nagpapahaba sa pagdurusa ng milyon-milyong katao na kasalukuyang nagtitiis sa ilalim ng blockade sa Gaza. Idinagdag pa ng tagapagsalita na pinalawak ng Israel ang tinatawag na Yellow Line sa mga bagong lugar sa Gaza. Ang pagpapalawak na ito ay sinabayan ng sapilitang pagpapalikas sa mga residente at demolisyon ng kanilang mga tahanan. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng kawalan ng interes ng kabilang panig na panatilihin ang kapayapaan na unang napagkasunduan sa ilalim ng pamamagitan ng pamahalaang Amerikano. Ayon kay Qasem, ang mga paglabag na ito ay nangangailangan ng dalawang mahalagang hakbang. Una, ang isang malinaw at matatag na posisyon mula sa mga tagapamagitan upang pilitin ang Israel na sumunod. At ikalawa, ang seryosong pagtatrabaho upang maipasok ang pambansang komite sa Gaza upang simulan ang tunay na proseso ng relief at rekonstruksyon ng mga infrastrukturang tulad ng mga ospital at mga tirahan. Sa pagtatapos, binigyang diin ni Qasem na hindi nila papayagang maulit ang patakaran ng gutom na ipinapataw sa kanilang mamamayan habang ang mundo ay nananatiling nanonood lamang. Hindi rin dapat magpatuloy ang pagpatay at pagkawasak habang walang ginagawa ang pandaigdigang komunidad. Mananatili kaming nagbabantay sa mga susunod na kaganapan dito sa Pilipinas Network.